Alright, isang mapagpalang tanghali po sa inyo pong lahat. Si Brother Jan talaga, lagi ako ginugulat at 3, 2, 1 na agad. Ay, ginagawa. Anyway, so again, good afternoon po sa ating pong lahat at welcome po dito po sa ating programang The Baptist Lunch. Ito pong episode po para po sa mga young men at young ladies na lahat po ay muli ay nakakapakinig po sa atin ngayon at salamat po sa Panginoon. At tayo po ay nagsama-sama. Hello po sa inyo pong lahat. At I hope na kayo po ay ready na at nakapag-tune in na po kayo, lalong-lalo na yung mga young people po natin na nandyan. No? Sa mga members po ng Team Focus at Team Preparation, ay mas maganda ay makasubaybay na po kayo. No? At nakikita ko na po dito sila Ma'am Rica Danao, Ma'am Madeline Lorzano, mga young people to At ilang-ilang mga young people pa na nandito. Kayo talaga mga young people, wala naman kayong ginagawa kayo sa mga reels ang inyo pong mga pinapanood dyan ngayon. Tune in muna tayo dito. Ilang minuto lang tayo magtatagal dito mga kapatid. Para at least ay may matutunan kayo at bago man kayo ay sumabak sa kung ano man po magagawin po ninyo for the rest of the day, ay meron kayong baong salita po ng Diyos. Ayan. Hello po kay Ma'am Linda Morse. Ayan. Hello po. And also kay Ma'am Selay Escalona, Ma'am Leticia Aranda, Ma'am Mary Grace Bondesto, and also kay Ma'am Sandra Bergancia. Ayan. Hello po sa inyo pong lahat po na nandiyan. No? At keep tuning in. At salamat po sa Panginoon. Lubos ako nagpapasalamat muli sa ating mahal na pastor, kay Pastor Hill Laurena, and also po kay Sir Maki na muli pinahintulutan na maging pagpapala po sa inyo ngayong tanghali pong ito. At it's a great blessing mga kapatid na muli ako po patuloy na magagamit to be an encouragement sa mga kabataan po ng ating simbahan. No? Primarily, ang programang ito ay talagang intended for the member of the Baptist Church CSI ng Taguig and lalong-lalo sa mga young people po natin. But alam po naman may mga nakakapakinig po sa ating mga ibang churches po dyan. No? Kaya salamat sa Panginoon ng programang ito ay patuloy na nagiging blessing po sa atin. No? Kaya muli ay it's a great blessing na maging pagpapala po tayo sa mga young people po natin ngayon. No? Again, magandang tanghali po sa ating pong lahat at salamat sa Panginoon. Muli napakaganda po ng mga tinatalakay po dito sa ating programang The Baptist Lunch. At tulad nga ng madalas ko sinasabi po dito kapag ako po ay nagiging guest po dito, it's malaking pagpapala sa mga young people po natin ngayon na talagang meron kayong ganitong klaseng programa. Tulad nga ng marami pong mga young people or mga naging father na, no? At tulad ko, mga kapatid, no? Ay wala naman akong ganitong klaseng kinalakihan na nagbibigay ng impormasyon or nagbibigay ng boost or encouragement sa mga young people patungkol sa salita ng Diyos, kung anong dapat mong gawin, ano ang dapat, paano ba ang guidance patungkol dito, di ba? Or sa mga bagay-bagay na dapat ninyong gawin sa araw-araw. Ay wala naman ako personally na kinalakihan na ganyan. Kaya mapalad kayo mga kapatid, na yung mga young people na nagsusubaybay po sa atin ngayon. You have a great, meron po kayong malaking pagpapala na nanggagaling po sa wisdom ng Diyos na may ganitong klaseng programa para i-guide kayo kung ano yung dapat po ninyong tahakin. Nakuha niyo po yun? At ang guidance po na ito ay hindi naman po nanggagaling po sa tao, kundi ang guidance po na ito ay nanggagaling po mula sa salita po ng Diyos. Kaya it's a great blessing mga kapatid, no? Na huwag niyo pong sasayangin yung pagpapala po na ito. Kaya nga madalas po na sinasabi ng ating mahal na pastor minsan dumaan na yung Diyos, nakalimutan mo lang. Di ba? Dumaan na pala yung pagpapala ng Diyos, binaliwala mo lang. Di ba? Yan yung madalas na nangyayari po sa atin . Kaya nga sabi ko po sa inyo,
hanggat merong ganitong klaseng programa, hanggat nagpapatuloy ito, tangkilikin nyo po. No? Kaya namnamin po natin yung yung ibinibigay po para po sa atin, para at least meron kayong babaunin. Talagang grabe na po ang mundong ibabaw po na ito. Akalain niyo po 'yon, yung pagpapala po na ito, yung mundo pong ito ay grabe na po ang impluwensya sa mga kabataan. Lalong-lalo na, sabi ko nga, yung social media pa lang grabe na mag-influence yan Kaya nga sabi ko po sa inyo, binabanggit ko rin po madalas dito sa programa po na ito, yung kasalanan po ngayon, grabe na po ang, kumbaga paano pinapalabnaw ng sanlibutan ito. Kaya nga meron lang akong nakitang meron lang ako nakita sa isang sa social media na sabi ng isang young people, grabe na, I'm not sure kung young people siya pero mukha naman siyang young people. sabi niya, ang normal ngayon ay weird na sa tao. Pero yung evil things, yun na yung parang normal na. Nakuha niyo po yun? Yung normal na magbasa ng Bible, na wag uminom ng alak, na wag manigarilyo, wag magbisyo, yun na yung weird sa tao. Nakuha niyo po yun? Parang kapag hindi ka umiinom, hindi ka naninigarilyo, weird ka. Pag hindi ka umiinom, hindi ka naninigarilyo, hindi ka nagsusugal, hindi ka gumigimik, hindi ka sumasama sa mga makamundong bagay, weird ka. Ang weird mo naman. Pero pag sumasama ka sa ganun, yung sa mga evil things na yon, okay ka. Nakuha niyo po ba yun? Ganyan na po yung mundo ngayon. Kaya nga grabe ngayon yung pagbulag ng dyablo sa mga kabataan ngayon. Pag hindi ka nagiinom, kumbaga, ang weird na itong taong to. Hindi nagiinom. Parang parang hindi ka normal. Pag sinabi kong weird, kapatid, hindi ka normal. No? Hindi ka normal kapag hindi ka nagiinom. Hindi ka normal kapag ikaw ay naninigarilyo. Akalain niyo po yun, di ba? That's how the world sees na, mga kapatid. Ganun na impluwensyahan ng mga kabataan, yung mga kabataan ngayon. Pag wala kang boyfriend, weird ka. Pag wala ang girlfriend, hindi ka normal. Normal ka pa ba? Ba't wala pang girlfriend? Lahat na nandito may girlfriend na, may boyfriend na. Normal ka ba? Kumbaga, ano na ako, 14 pa lang ako, may boyfriend na ako. Ikaw, 38 ka. Ikaw, 40 na, wala na. Normal ka ba? Ako, may first kiss na ako. 14 pa lang ako, may first kiss na ako. Ang tindi. Tapos ang tingin pa ng mga kabataan niya, grabe naman, gwapo mo. May 14 ka pa lang, 11 ka pa lang, ang dami mo nang nahalikan ng mga babae. Parang ang macho-macho mong tignan at grabe yung ang tipo mo naman na lalaki. Ang tipo mo ganun, di ba? Ang gwapo mo pala, no? Ang dami mo nang nahalikan na babae. That's how the world sees us. Di ba? Ganun ngayon That's normal. Normal na po yun. Akalain mo, 11 years old, ang dami nang nahalikan ng mga babae. Ang dami ng Diyos ko, 11 years old na yata ako, nagja-jolens pa lang ako. Naglalaro pa lang ako ng rubber band na ginaganon-ganon. Ganun pa lang ang ginagawa ko. Nag-holen pa lang ako noon. Nagte-text pa lang ako noon. Ganun. Yung mga panahon na yun, yung pala yung kinakabisiyan ko eh. Kinakabisiyan ko paano ko makakapag dagit ng kalapate.
Yung pa lang yung mga nasa isip ko noong mga panahon na yon, kung paano dadami yung ano ko, yung pogs ko during that time, yung text ko. Yung pa lang yung inaasam-asam ko noon. Pero yung iba na yung mga kabataan ngayon, mga kapatid, paramihan na ng mga ganyang klase, mga babaeng na dala sa bahay. Grabe na. Ako, 11 years old pa na ako, naka-yosi na ako. Ako pa lang, kumbaga, yan na ang normal ngayon. Nakuha niyo po yun? That's the normal thing na. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag hindi ka naninigarilyo, wala kang bisyo at hindi ka sumasama sa mga ito, abnormal ka. No. Wala kang boyfriend, abnormal ka. Ha? Oh. Oh. Nakuha niyo po yun. Kaya nga nakakalungkot man isipin, ganyan na po ang nangyayari ngayon. That's why, salamat sa Panginoon na meron pa rin tayong mga kabataan na ganyan, pero normal ba naman po sila? Marami pong, may matatagpuan tayo sa kalagitnaan ng mundong ibabaw na ito na merong mga ganyang klaseng kabataan pa rin na kapag sinabing, hindi ka nagiinom, alright, salamat sa Panginoon. Nais kong sabihin sa'yo, normal ka. Huwag mong ilalagay sa isipan mo at huwag kang magpapadala sa sanlibutang ito na abnormal ka. No, no way. You are a normal person. Normal yan, kapatid. Kaya huwag kang magpapadala sa sanlibutang ito na, ay, naku, hindi ko na sila kasama. Yung mga kaibigan ko, kaya nga sabi ko po sa inyo di ba? Huwag kang magpapadala sa ganun. Ano yan? Tricks yan ng dyablo. Na pagsasabihin nila na wala ka, sabihin nila, may tawag dyan no boyfriend since birth. May mga no boy. Mapalad ka, kapatid. No, mapalad ka. You are so blessed, mga kapatid, na nararating mo yung ganyang klaseng kalagayan. Kaya nga sabi ko sa inyo yung mga nagsasabing abnormal yon, sila yung abnormal. Sila yon. Akalain mo na dapat nandito pa lang sila sa edad na dapat kung saan sila mag-focus, doon sila sa pag-aaral mag-focus, sa pagmamahal ng magulang sila mag-focus, pero nakafocus na sila sa pagmamahal sa kanilang mga boyfriend at girlfriend. 'Di ba? Dapat ang focus pa lang nila kung paano nila mahalin ang pag-aaral, kung paano mahalin ang kanilang magulang, pero yung during that age, 14, 11, 12, ang kanilang focus ay sa boyfriend at girlfriend na nila. That's the saddest thing, mga kapatid. That's not normal. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung normal ay kapag nasa ganong klaseng edad ka, ang focus mo ay dapat sa magulang at ang focus mo ay dapat sa iyong pag-aaral, ay nawawala na po yun. Ang focus mo dapat ay paglago spiritually, pero nawawala po yun. Sa iba na nakafocus ang mga napakaraming mga young people ngayon. Nakuha niyo po yun, mga kapatid? Kaya nga po sabi ko po sa inyo yun po ang dapat po nating makita ngayong tanghali pong ito. No? Yung kahalagahan ng programang ito para po sa inyo, mga young people. That's why you are so blessed that you do have this kind of program na ang pinapangaral ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. This is your guide. No, mga kapatid, ipinapakilala ang Diyos po sa inyo. Sabi nga dito, you have the sovereign architect. Nakuha niyo po yun? Meron kayong sovereign architect na magdidisenyo. Last time nang sinabi ko po sa inyo, ang meaning ng sovereign is the most high. Alright? And once we say architect, a person who designs building and advises in their construction. So meron kang dakilang Diyos na magdidisenyo ng iyong buhay. Yun po yung sovereign architect na sila. Ang architect ng ating buhay is none other than the Lord Jesus Christ. Ang ating sovereign architect is walang iba kundi yung ating Diyos, kapatid. Kaya nga po yun po yung sinasabi ko po sa inyo, na ang magdedesenyo ng inyong buhay is hindi yung alin, yung nakapalibot sa'yo. Naunawaan niyo po ba yun?
Hindi ang magdedesenyo ng iyong buhay is yung best friend mo. Hindi yan. Ang dapat na magdisenyo ng iyong buhay ay walang iba kundi yung most high, kundi yung most important person, yung ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yaan ang dapat na magdedesenyo sa iyong buhay. Huwag mong pahintulutan na ang mundo ang magdisenyo ng iyong buhay. That's why that's why we have a sovereign architect. Yan ang pinapakilala nitong programang ito para po sa inyo. Huwag mong pahintulutan na yung sinasabi nating peer pressure. Na kapag sinabi, nakita niyo po yung nakita niyo po yung role play namin last time 'Di ba? Bunga nung peer pressure, yun na yung isinabuhay nung bata. Kasi alam mo naman sa amin, yan ang lagi madalas bakit sa bahay ninyo hindi ba dapat hindi ba pwede mag-voice out ang mga anak? Sa amin kasi nagvo-voice out kami. Yan na ngayon, ganyan na ngayon ang trend ngayon. Para mabigkas mo rin ang isinasa loob mo. Akalain mo 'yon, 'di ba? Bakit sa inyo? Bakit kinukuha ng magulang mo or bakit kinukuha ng magulang mo 'yung sahod mo? Mga timpre, bakit ganoon? Dapat sa iyo 'yan. Pera mo 'yan, pinaghirapan mo 'yan Nakikita niyo po 'yung mga kapatid? 'Di ba? Yun po 'yung mga dapat po nating malaman. Dapat po nating makita, mga kapatid. Bakit kontrolado ka ng magulang mo? Kapatid, nasa puder ka ng magulang mo. At yan po yung sinasabi ko po. As long as wala ka pang asawa, kapatid, as long as wala ka pa sa puntong gano'n na meron ka ng pamilya, dapat magpasakop ka sa iyong magulang. Kaya sinasabi ko, yan yung disenyo. Yan yung sinasabi ko po mga kapatid na yun po yung disenyo ng Diyos para po sa atin. Ang dapat na magde-design ng ating buhay ay hindi po yung makamundong bagay. Ang magde-desenyo po ng ating buhay is walang iba kundi yung Diyos po natin. Yun po dapat. Kaya nga huwag mong papahintulutan yung salitang peer pressure sa iyo. Huwag mong sasabihin na kasi ito na yung trend ngayon. Huwag kang sasabay sa trend kung alam mong makamundong bagay yon. Hindi porket trending, okay na. Hindi porket, kasi ito yung nakikita ko Ito yung madalas ko nakikita sa mga kaibigan ko. Alright, lagi ko last time na sinabi ko, alright, nakikita mo nga sa kaibigan mo, tanong, nandun ba ang Diyos? Alright, nakikita mo dito sa isang kaibigan mo, sa mga landyaan, sa mga kasamahan mo, alright, nandun ba ang Diyos? Naunawaan niyo po yun? Kaya nga po, yun po yung dapat ninyong ma-realize, mga kapatid, mga young men at young ladies, we have a sovereign architect, none other than God. We do have this sovereign architect. Ang kinakailangan mo nga lang, mga kapatid, is ibigay mo yung tiwala mo doon. That's why the Bible says in the book of Proverbs chapter 3 in verse number 5, trust in the Lord with all thine heart. Yun ang sinasabi po ng Biblia. And what? Lean not unto thine own understanding. Yan po yung primary verse. You need to trust in the Lord. Bakit? Because that is your sovereign architect. You need to put your whole trust in Him. Huwag kang magtitira sa'yo. Huwag kang magkakaroon ng reservation sa'yo. Sabi ko nga last time, because kapag nagtira ka ng reservation sa'yo, pag nagtira ka sa iyong sarili, ika-capitalize yan ng dyablo. Ika-capitalize yan ng dyablo, kapatid. Kasi bakit? Nagtira ka sa sarili mo Naunawaan niyo po yun? Kaya nga po, yun po yung dapat po ninyong malaman. Dapat po ninyong makita. No? Brother Romir, pakisabi po kay Sir RG na tumatawag sa akin. Kay Prince na kay Vince. Alright? So, nakuha niyo po yun, mga kapatid. You need to what do you call this? Trust in God. Tulad nga ng pinrich ko kahapon
Tulad nga ng pinreach ko kahapon, ano pong sabi ko po sa mga young people? Huwag mong papahintulutan, kapatid, na tuldukan ka na ng dyablo kasi ganyan ka na. Parang wala ka nang magagawa. Parang end mo na. Parang wala na. 'Di ba? Pero sabi ko po sa inyo, we do have an enabling God. Pero ang kinakailangan mo lang, kapatid, is ibigay mo yung tiwala mo para ma-enable ka niya to conquer that kind of problem of yours. Di ba? Pagkatiwalaan mo lang siya, kapatid, na i-enable ka niya sa lahat ng anumang bagay. Alright, merong peer pressure. Alright, sasamahan ka ng Diyos para ma-conquer mo yung ganong klaseng peer pressure. Kaya nga sabi ko po sa inyo mga young people na nagsusubaybay po sa atin, dapat talaga ikaw ay magpakilala na meron ka talagang Diyos sa iyong puso. Para yung peer pressure na yon, babanggain mo yung peer pressure na yon. Huwag kang magpapadala sa peer pressure na yon. Huwag kang magpapa-sway dun sa peer pressure na yon. Yan kasi ang talamak na nangyayari sa mga young people ngayon Kasi ganito yung barkada niya, kasi ganito yung kaibigan niya, kaya ganito na rin yung lifestyle niya. No way. Kaya nga sabi ko po sa inyo our sovereign architect, the one that should design your life, the one that should build your life is our sovereign architect. Walang iba kundi ang Diyos po natin. Yun po dapat, mga kapatid. Huwag kang magpapadala sa sinasabi ng mga nasa paligid mo. Pag sinasabi lang, hindi na normal yan Ang normal lang ngayon, dapat mag-boyfriend ka na. Kasi para malaman mo, para magkaroon kayo, para magkaintindihan na kayo, para pagdating ng pag-aasawa ninyo, okay na kayo. Akalain mo yun, that's the world. Akalain mo, kaya nga ganun mag-boyfriend, magkakilala na kayo. Para the more na nagtatagal kayo, the more mo siyang mauunawaan. The more mo maiintindihan kung ano yung mga pag-uugali niya. Para pagdating ng marriage life ninyo, pag mag-asawa na kayo, wala nang problema. Sino nagsabi? Sino nagsabi na walang problema pag may asawa na? Ha? Ako, sabi ko nga po sa inyo Kami po ni Ma'am Christy, may problema pa rin na nangyayari. May dumaranas pa rin ng hindi pagkakaintindihan. Sino nagsabi sa mga kapatid na kapag mag-asawa na, wala nang problema? Kasi kilalang-kilala mo na? Ganyan na po bulagi ng sanlibutan po ito ang mga kabataan. Di ba? Akalain niyo po yun. Ako sabi ko nga po dumaan din naman po ako sa mga boyfriend at girlfriend po na yan before, bago po ako napunta dito sa church. At totoo po yung sinasabi po ni pastor, laging best foot forward Laging lahat gusto mo, pag mag-boyfriend at girlfriend pa lang kayo, lahat pinapakita mo yung kagalingan mo, papupunta ka doon, nang ikaw grabe yung pabango mo, lahat. Araw-araw mo siyang susunduin, lagi mo siyang bubuhatin mo pa yung bag, ganyan-ganyan. Ha? Magbibigay lagi ng mga kung ano-ano, di ba? Lagi mong ilibre ng mga lunch. Pero sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, lahat gagawin yan. Lahat. Best foot, kahit kayo na. Kahit mag-boyfriend at girlfriend na kayo, kayo na. Lahat ipapakita niyan, mga kapatid, ng kagandahan. Walang ipapakitang kapangitan yan. Sabi ko po sa inyo. Pero pagdating doon pag nag-asawa na, eto na. Doon na magkakaanuhan. Kaya sabi ko, sino nagsabing walang problema kapag may pag hindi na kayo magkakaroon ng problema kapag mag-asawa na kayo kasi matagal na kayo No. Wala makapagsabi nun, kapatid. Matagal man kayong nagsama, maikli man kayong nagkakilala, parehas pagdating ng marriage life, meron pa ring problema. Parehas pa rin ang problema. Naunawaan niyo po ba yon? Kaya nga sabi ko sa inyo ganyan na po, akalain niyo po yon, pagdating sa ganyan idisenyo ng sanglibutang ito.
That's the design of the world. Pero sabi ko nga po sa inyo, ang disenyo ng Diyos ay hindi ganun. That's why you need to put your trust in our sovereign architect. It's not, hindi pwedeng sabihin it's not normal eh. Kasi yun yung normal. Yun yung dapat. Akalain niyo po yun? Di ba? Kaya nga, hindi man kaaya-aya sa pananaw ng sanglibutang ito. Pero ang dapat mong i-consider, kapatid, is maayos ito sa pananaw ng Diyos. Ganun dapat, kapatid. No? Hindi man okay sa pananaw ng mga nakapalibot sa iyo kasi namumuhay ka ng tama, pero mas maganda, maayos ito sa pananaw ng Diyos. Because why? You are serving an omniscient and omnipotent God, mga kapatid. Yun dapat eh. Yun dapat ang dapat ninyong makita, no? Kaya wag niyong hayaan na impluwensyahan kayo ng sanglibutang ito. Ipakita ninyo na meron naman tayong salita ng Diyos. Ipakita nyo naman, mga kapatid, na meron tayong pinaninindigang salita ng Diyos. Ipakita nyo naman na isa Diyos na pinagkakatiwalaan talaga natin siya. Sabi nga ng Biblia, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Hindi ko talaga kaya, sir eh. Grabe yung peer pressure. Grabe yung impluwensya eh. Alright, sabi ko nga po sa inyo, hindi tatanggalin ng Diyos yung peer pressure na yan. Papadalan ka pa niya ng peer pressure, pero sabi ko nga po doon sa preaching ko last time eh, hindi niya tatanggalin yung problema, pero sasamahan ka niya sa problema. Para ma-enable at pag nalampasan mo yung problemang na yun, nakasama mo ang Diyos, mas malalo mong makikita yung kapangyarihan niya sa buhay mo. Naunawaan niyo po yun, mga kapatid. Ang kinakailangan mo lang is alin? Ibigay mo yung tiwala mo sa Diyos. Yung sovereign architect, the one who designs, the one that should design your life is none other than our God. Don't allow the world to design your life. Allow our sovereign architect to design your life. Huwag, kapatid, huwag ka magpapadala. Huwag mong papahintulutan na kasi ganito na yung kaibigan mo, ganyan ka na rin. Kasi ganito na sa bahay nila, ganito na rin ang i-apply mo sa bahay ninyo. No way. Ito dapat. Dito dapat tayo. 'Di ba? Wag niyo nang pahintulutan 'yon, kapatid. No? Mag-stand tayo. Ipakita natin, no? Na kapag sinabing, ang weird mo, hindi ka naninigarilyo. Ang weird mo, hindi ka nagsusugal. Ang weird mo, no? Para lang isang shot lang eh. Hindi ka na siya shot? Grabe naman. Yung Diyos nga gumawa ng wine eh. Diba? Nag-cite pa ng Bible verse. Akalain mo yun? Diba? Ginamit pa yung Diyos. Kung alam lang nila kung paano ginawa ng Diyos yung wine na yon. Alam ba nila kung anong history noon? Kung bakit nagkaroon ng wine? Kaya ngayon po yung sabi po sa inyo, mga kapatid eh, huwag kang magpapabulag sa dyablo ng ganun. Na porkit ganito na sila, ganun ka na rin. No way. We do have a sovereign architect. The one that should design your life. No? Alam ko, mga kapatid, I've been there. Hindi niyo po sasabihin na, sir, hindi mo kasi alam eh. Hindi mo kasi alam, sir. Hindi mo po nararanasan yung... Nako po, mga young people, no, na nakakapakinig po sa akin ngayon. Hindi naman sa pangano, mga kapatid. Hindi ko na po pinagmamalaki yun. Pero naranasan ko rin po naman kung anong meron sa sanlibutan. Hindi ko po pinagmamalaki yun. Pero sabi ko nga, salamat sa Panginoon at pinaranas sa akin yun ng Panginoon. Bakit? Kasi alam ko kung anong pupuntahan nun. Kaya nga sabi ko po simula nung nakakilala po ko sa Diyos, never
Never kung babalikan yun. Kasi walang pupuntahan yun. Kasi ganun din eh. Kaya ako nanigarilyo dati, kaya ako sumabak sa mga inuman. It's all about peer pressure. Sila nagiinom eh. Yung mga tropa ko nagiinom, yung mga kaibigan ko nagiinom. Eh wala akong salita ng Diyos eh. Iinom din talaga ako para maka-join ako. Yung mga kaibigan ko may boyfriend na, may girlfriend na eh. Anong gagawin ko? Alangan naman ako, wala lang din. Mag-girlfriend na rin ako. Kasi kapag wala kang weird ka. Wala kang kwenta. Hindi ka gwapo. Hindi ka belong dito. Doon ka. Kapag hindi ka nagiinom, weird ka. So anong gagawin ko? Papasok ako dahil sa peer pressure. Kaya nga sabi ko po sa inyo ramdam ko po kayo mga young people. Alam ko kung anong dinaranas ninyo kapag nandyan na yung mga kaibigan ninyo. Kaya nga ini-encourage ko kayo na hindi ka weird. You're just allowing or you're just standing sa katotohanan. Wag mong pahintulutan na bulagin ka ng dyablo na weird ka. No. Naninindigan ka lang saan? Sa salita ng Diyos. Naninindigan ka lang doon sa lumikha ng langit at lupa. No? Na hindi mo dinidisobey yun. Kaya ngayon po yung dapat mong ilagay sa iyong isipan. Di ba? Huwag kang magpapadala sa sanlibutan ito. Hayaan mo na ang Diyos, alright? Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa iyong buhay. Hayaan mo na ang Diyos ang magdesenyo ng iyong buhay. Huwag mong pahintulutan. Kasi minsan, ito po yan yung social media, pag nakita mo, okay naman sila. Maganda naman ang kanilang buhay Mataas naman Kahit nag-iinom sila, okay naman. Grabe pa nga yung kotse nila Grabe pa nga yung bahay nila 3-story building, tapos may garahe pa, tapos ang ganda-ganda, may swimming pool pa, tapos lagi pa silang pumupunta sa ibang bansa. Okay naman Pero ang ginagawa nila, kahit naman nagiinom, naninigarilyo sila, pinapakita nila ganyang buhay, okay naman sila. Meron pa nga silang mga tattoo, okay naman. Wala namang problema. They have a good life. Alright. Given the fact that they have a good life, tanong, meron ba silang Diyos? That's the bottom line. Meron ba silang tagapagligtas? Meron ba silang church? Meron ba silang pastor? Meron ba silang Bible? Wala na. Huwag mong nilalang yung mga bagay na yon, kapatid, na meron ka. Meron kang Diyos, meron kang Bible, meron kang pastor, meron kang simbahan, meron kang godly counselors. Huwag mong nilalang lang yung mga bagay na yon. Bakit? Those are eternal things, mga kapatid. Eternal po yun, mga kapatid. Dadalhin natin yung mga bagay na yon. Saan? Sa eternal na buhay po natin. Yung sa kanila, temporary lang yun. Alright, maganda ang kanilang buhay dito. Mayroon marangya ang kanilang buhay dito. Alright, tanong, sabi ko nga nakakilala na kaya to sa Diyos? Meron na kaya itong tagapagligtas? Nakita niya na kaya ang tagapagligtas? Nakuha niyo po yun. Kaya wag natin kakainggitan ang makamundong bagay na ito. Don't allow, alright, don't allow the world to design your life. Allow our sovereign architect to design your life. Allow Him. But sabi ko nga, mapapayagan mo lang ito, kapatid, if you will put your trust in Him. Mangyayari at mangyayari lamang yun kapag ibibigay mo yung tiwala mo sa Diyos. Nakuha niyo po yun? Pag hindi mo ibibigay yung tiwala mo at nag-reserve ka, ikakapitalize yun ng dyablo para i-pressure ka ng i-pressure
na kasi meron ka pang reservation sa sarili mo. Alam ng dyablo yun na nag-hold back ka, na pagkatiwalaan mo ang Diyos. Ngayon, ika-capitalize niya yun. Alright. Ito, papainan ka niya ng papainan. Pero kapag yung buong tiwala mo ay nasa Diyos, hindi ka magbaback down dyan. Hindi ka magbaback down yan. Naunawaan niyo po yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinapalakas ko po ang loob po ninyo, mga kabataan, no? Lalo na rin sa mga team prep na nandito ngayon, na nakakapakinig sa akin. Alam ko rin po yung pressure sa inyo pong trabaho. Naunawa niyo po yun. Kaya nga ako noon, sabi ko nga po sa inyo, patotoo ko po ito. Nung ako po ay nasa work, lagi ko nilalapag agad ang Bible ko sa desk ko. Nandyan na agad yan. May Bible na agad yan. Pagdating ko pa lang sa work, lapag ang Bible, buksan ko yung Book of Proverbs, doon kung saan nakalagay. Like for example, ngayon ay, anong date ngayon? 7. Alright, today is 7, mga kapatid. Bubuksan ko na, Proverbs chapter 7. Buksan ko na agad yan. Nakalagay na agad yan sa desk ko. And then, papakilala ako sa kanila. Sabi ko, magandang araw po sa inyo. Ako po si Conrad, isa po akong Baptist. At salamat at nandito ako po para sa inyo. At gusto ko lang po ipaalam po sa inyo na ako po ay hindi nagbibisyo, hindi po ako naninigarilyo, hindi po ako sumasama sa mga inuman, kaya hindi nyo rin po ma-expect na ako po ay makikisali sa mga ambagan po ninyo pagdating po sa mga inuman. Sinasabi ko po yan talaga, mga kapatid. Kaya pagdating ng mga ganyan, hindi na nila ako ini-invite. Wala na. Ayaw na nila akong ano. Nagbabakasakali man sila, sasabihin nila, sama ka na, hindi ka naman iinom sama ka lang. Ba't ko pa, sabi ko nga sa kanila hindi ko naman sinasabi, personally sa kanila. Inisip ko lang sa aking sarili. Sabi ko rin sabi ko sa aking sarili na, ba't pa ako sasama? Sayang yung oras. Diba? Wala naman akong gagawin doon. Kasama ko mga taong, mga makasanlibutan. Diba? Kaya, sabi ko po sa inyo, stand. No? Stand firm pagdating po sa mga ganyan para malaman ng nakararami na ang nagdedesenyo ng iyong buhay ay walang iba kundi ang Diyos. It may seemingly weird sa kanila, but hindi po weird yun sa ating Panginoon. Sa kanila yun. Hayaan mo lang sila. That's their choice. That's how they sees you. No? Yan lang yun. Ganyan ka nila tignan. Pero hayaan mo ang pakinggan mo is yung pananaw ng Diyos sa'yo. Ano ba yung tingin ng Diyos sa'yo? Yun dapat, kapatid. No? Weird man sa kanilang paningin, pero hindi naman weird yun sa harapan ng Diyos. Yun ang lagi nyo dapat po ninyong bantayan sa inyo po mga sarili. Yan po ganyan ko po kayo gustong ma-encourage po sa inyo. We do have a sovereign architect, brethren. Give your trust in Him. Alright? Ibigay mo yung buong tiwala mo sa Kanya. Na huwag kang mag-hold back. Sa panahon na matindi na yung pressure, alright, ibigay mo ang tiwala mo sa Kanya para i-enable ka niya doon sa alin? Doon sa matinding pressure na yan. No? Kaya, wag nyong minsan sasabi, ang weird mo, lagi nakapalda. Ang weird mo, lagi nakatuck-in. Ang weird mo, lagi may Bible. No? Akalain mo yun, weird. Sabihin na, ang weird mo, no? Lagi ka nagpipray. Ay, that's the world Weird yung ganun, no? Akalain mo, kung kapag tinataas mo ang Diyos, weird ka. Akalain mo, itinataas mo yung Diyos, pero weird ka. Yung lumikha, yung nagbibigay sa'yo ng buhay, itinataas mo, pero weird ka sa mundong ibabaw na ito. Ganon ang mundo.
Kaya huwag kang magpapadala doon, kapatid. Kaya ka nananalangin kasi tinataas mo ang Diyos. Kaya ka nagsusuot ng palda because that's the modest apparel. Kaya ka nagdatakin kasi it's a proper. Kaysa lousy. Di ba? Kaya ka nananalangin every now and then. It is because kinakailangan mo ng guidance lagi ng Diyos. Hindi weird yun. Kaya huwag kang magpapadala sa sanlibutan ito. Allow God to design your life. By what? By putting your trust in Him. Nakuha niyo po yun. Kaya again, mga kapatid, I hope na with this simple message, with this simple encouragement, mga kapatid, patungkol sa sovereign architect po natin, ay meron tayong nakuha. Meron tayong nakuhang encouragement na again, wag mong iaalaw yung sanglibutang ito na disenyuhan ang iyong buhay. Ang iaalaw mo is yung sovereign architect na magdisenyo ng iyong buhay. Sino yun? Walang iba kundi ang Diyos natin. At mangyayari lamang yun kapag alin? Kapag ibinigay mo ang tiwala mo sa Diyos. Nakuha niyo po yun. That's why trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Nakuha niyo po? Simple lang. Simple lang pong pinag-uusapan po natin. Pero madalas itong nakakalimutan natin. Okay? So I hope maliwanag po yan, no? Maliwanag po yung ating pinag-uusapan ngayong tanghali pong ito. Salamat po sa Panginoon at muli tayo po ay merong nakuha and I do believe that this will encourage us more na manindigan sa salita po ng Diyos. Amen. Amen. Alright, sige po at maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay po sa atin. Marami po nakapakinig po dito sa atin ngayon ng mga young people. Ma'am Davy Quinones, Jomar Hernandez, sila Ma'am Arian Tenerife, ayan sila Ma'am Alma Obidos, at may iba pang mga dito, Ma'am Zenny Villaranda, Ma'am Samantha Pulido, Ma'am Chanel Daz, ayan, Ma'am Sir Manny Valdeweza, at sila Denise Quaresma, Kabasag Rochelle, ayan, at sila Sir Jonard Rivera, JD Fontanilla, at sino pa ba ito? Ruben Obidos. Uy, nanonood Sir Ruben Obidos. Si, sino man po mga nandito po mga kapatid. Happy watching and salamat po sa Panginoon at muli tayo po ay nakakuha ng encouragement for this afternoon. Alright? So again, maraming salamat po muli sa ating lahat. Magkita-kita na lamang po tayo sa mga susunod pang mga episodes mga kapatid. At sinisigurado ko po, Sir Maki na po ang makikita niyo po dito. Alright, on top of this, ay lagi po namin sinasabi po dito, to God be the glory. Salamat po.